Naval Special Operations Group. Wala pa akong detalye sa kanila. Ang susi natin para makilala yung mga yan. Diretsahang tinanong ni Manuel si Andres kung ano ang pakay niya na agad namang sinabihan ng binata na gusto niyang makuha yung katawan ng kapatid niya. Nanindigan si Miguel na hindi niya ito ibibigay, sabay tinanong niya kung ano pa ang kailangan niya, na agad sinumbat ng binata na kapatid siya ni June, kaya may karapatan siya sa katawan ng kapatid niya, pero pinamukha ni Manuel na siya ang tatay. Sinumbat ni Andres na kinuha sa kanila si June ng mga Elcano, at dahil sa kanya ay wala na ito dahil pinaikot niya sa mga baluktot niyang pinapaniwalaan. Inamin ni Manuel na ginawa niya si June, na hinubog niya sa paniniwala niya, pero kahit kailan ay hindi niya pinilit, nakusa siyang sumunod dahil minahal niya ang binata. Sinumbat ni Andres na anong alam ng isang bata kundi ang kainin kung ano ang nasa harap niya, at pinagsamantalahan niya yung kahinaan ng kapatid niya. Nanggigigil na sinabi ni Manuel na baril ng kasama niya ang unang bumaon sa katawan ni June, at kung may gusto siyang sisihin ay hindi siya. Matapang na tinanong ng binata kung sino ang naglagay kay June sa posisyon niya, sabay pasigaw na sinabihan niya si Manuel na siya mismo, kaya siya ang unang naglagay ng bala sa ulo ni June. Sinabihan ni Manuel na pasalamat siya dahil kapatid siya ng anak niya, dahil kung hindi ay pinatay na niya ang binata sa kinatatayuan niya, kaya nanggigil si Andres pero wala siyang magawa kundi ang pakalmahin ang sarili niya. Agad binalik ng tao ni Manuel yung piring ni Andres, sabay nilabas na nila ito na kahit gusto niyang makuha ang katawan ng kapatid niya ay hindi na binigay ni Manuel. Habang sinamahan naman ni Tomas si Gab sa bahay nila, kaya sinabihan ng dalaga na mas mahalagang samahan niya yung ninong niya, naga namang sinabihan ni Tomas na mag-asawa sila, na baka mas magtaka ang daddy niya kapag makita silang hindi magkasama, kaya hindi na umangal pa ang dalaga. Nagulat naman sila dahil wala yung mga security ni Philip sa labas ng bahay, at narinig nila na parang may nag-aaway, kaya dali-dali silang bumaba sa first floor. Pasigaw na sinasabihan ng isang binata na ilabas nila yung tatay niya, kaya pinerasan ng mga tao ni Philip na ilabas, pero binunot ng binata yung baril niya, kaya nagulat sila dahil may dala itong armas, at tinutok pa niya kay Philip. Nang saktong nakababa na sila Gab at Tomas, kaya agad naman nangialam ang dalawa. Agad pinagsabihan ni Philip sila Gab at Tomas na sila na ang bahala doon, sabay sinabihan niya ang umalis na sila para hindi sila madamay, pero hindi naman nakinig ang dalawa. Nagsenyasan naman sila Gab at Tomas para malito nila yung binata, na unti-unting nilapitan ni Tomas hanggang maagaw niya yung baril at na-corner niya ito, at nakuha nila yung baril na kinagulat naman nila Philip dahil hindi nila inaasahan na bihasa pala si Andres sa paghawak at pag-agaw ng baril. Galit na galit naman si Gab sa mga sandaling yan, at pinagsabihan pa niya yung mga securities na masyado silang malambot at kulang sa pagsasanay, kaya hindi nila magawang depensahan ang kanyang tatay. Habang maghihiganti na sila Manuel sa Team Incognito, lalo't may personal din silang alitan ni Greg, kaya iimbestigahan niya lahat ng mga background ng team at idadamay na niya maging ang kanilang mga pamilya na hindi ito naisip at hindi inaasahan ng Team Incognito. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagwawakas ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.